Reaction by PH. Hello, yan po. Magandang araw po sa inyong lahat. Opo, si Reaction by at PH. Ayan, meron naman po tayong mga bagong mga pag-uusapan. Tungkol po ito ang nangyayari sa Senado. Mga patungkol o mga patutsada, di ba? So ito po, kukunin natin ng mga ibang clips ng short clips ng mga video sa Senado. Itong kukunin natin, ito yung dalawang senador. Ang isa ay bago at isa ay bago pa lang sa Senado. Ang isa ay ang tawag dyan yung bago, mga batikan, di ba? Ibig sabihin, ang batikan po ay si Tito Soto. Batikan na yan at dyan na po siguro tatanda sa Senado. Di ba? Tapos, ang isa na naman po ay si Senador Attorney Rodante Marcoleta. Di ba? So, yan po, no? Si Attorney Rodante Marcoleta. Yan po ay bago lang sa Senado, pero sa Congress matagal na rin po yan. Pero itong si Tito Soto, ayan, ay isa pong batikan, pero hindi po abogado. Pero hindi po natin kinukutya, abogado siya o hindi. Tignan po natin ang mga opinion nila o mga batuhan na ating dalawang Senado na parehas silang nagtanong o sumagot sa kanilang mga katanungan din, no? So, ayun po. Pag-iusap lang po. Kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Yun o, pag-share na lang po sa mga inyong mga kaibigan. So, panoorin po natin. Huwag po kayong kukurap hanggang sa dulo po, no? Huwag niyo po katayang iiwan. Ayan na po, pasok. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR, or the motion for reconsideration, filed last Monday by the House of Representatives. Is it not, Your Honor? The question whether is it Yes, your subject basis to for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that the so-called impeachment is unconstitutional. Yan So, tinatanong na ni Batikan na abang nandating no? Parang pag ganun pa Tignan natin ang sagot. Based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor, that's very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Yun. Ang sabi niya, hindi daw final. Pero immediately executory. Ibig sabihin niya tayo dito, ang pinapatungkol ng Supreme Court ay ito para sa Senado, no? Ngayon, nakaapila na. Marami nagtatanong kung nakaapila na, ba't tayo nagmamadali? I-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision?
The question, Mr. President, is So yan, no, ipaliwanag po natin ng konti kung daw ang desisyon ng Korte Suprema kung biglang bumaligtad. Yan, dahil umapila ang mga Congress, Yun lang ang ibig niya sabihin. speculative. Yes, yes. May I have a speculative answer, Mr. President? So yan, speculative answer. Yan, mga spekulasyon lang po ito, no, ng ating mga dalawang senador. Tignan natin. We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo po, palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. So, ayan po. Ibig sabihin, bago pala bumaligtad ang Supreme Court sa desisyon, yung motion for reconsideration, dapat, bago mag-overturn, kailangan pa sila ng 8 boto, no? Yun ang ibig sabihin ni Senador Marcoleta. Pero sa kanyang experience sa datos, hindi mangyayari yun. Kahit anong mangyayari. Meron man babaliktad dyan daw isa, pero pag isa lang ang bumaligtad o nag-reverse, wala pa rin. Tuloy pa rin ng yung kaso na ang constitution, di ba? Ganun ang ibig sabihin niya. Inaakala po ba ninyo meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na Ngayon siya babaliktarin nagtatanong. po nila yung kanyang sarili? Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. Ay nako, meron palang bagong research ha. Tingnan natin kung anong research. Ay. And to remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible, even in landmark cases. In the case of Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated versus Victor Ramos, GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Whoa. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago. So, ayan po, no? Tumatakbo ng matulin, matinik ay malalim. Parang Itbulaga na naman to, Sige. Magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am... Diyan ka mamamatay. Sa tanong na yan, kung unanimous decision yung mga sinabi mo na MR na 2 kaso sinabi mo. Tignan natin. I'm not sure about that. Ay, naku. Ay, Tito. O ngayon, hindi ka sigurado sa mga binanggit mo. Kung unanimous decision yun.
Oh, dapat balikan mo uli yun. Di ba? Balikan mo ulit kung anong nangyari sa kaso nila. Di ba? Hindi yung papasok mo dyan sa Senado na dami nakakarinig na tao. Yung ko rin nakakahiya. Di ba? O ngayon, But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa po nangyari gano'n. Mr. President, at saka po tayo pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, there's always a first time. Ay, nako. Tito, batikan ka naman. Pero dyan sa, kumbaga, freshman na senador. Anong nangyari sa'yo? Sayang ang pagkabatikan mo. Nako po, ulitin natin ha. Yung... Decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay... So, yan. Ang sabi niya, wala pa daw nangyaring ganon. Unanimous mistake. Ano ba yan? Batikan ka pa naman, Senador. Tito Soto. Yan ang sinasabi natin. Pag hindi ka talaga abogado, may tsipera ka dyan, no? Kaya sana kung hindi kayo abogado, manahimik na lang kayo para lalo na kung si Atty. Marcoleta ang katapat nyo, no? Yan. Nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Ay, naku. Yan. Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it should... Tawala si Atty. Marcoleta eh. Si Senador Marcoleta, oh. Tatanatawanan ka na lang, Tito. Sakit naman ito. Batikan versus Pressman, no? Unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or the, meaning the impeachment case itself? Eto, isa na naman to, ha? Abogado kasi dapat dito ang kalaban ni Atty. Marcoleta eh. Is it in the Senate or in the impeachment court? Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ang kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Nasaan po ba yung impeachment case? Mr. President, kanina po sa aking clarificatory statement, ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings noong 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisantabi lahat sapagkat natapos nga po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dinidismiss na po natin ngayon sapagkat tayo po ang
nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyang ito ay immediately executory? Sino pong mag-i-execute no? So, yun po. Ibig sabihin pala ng Supreme Court, yung immediately executory, ay ang pinapatungkulan ang Senado para huminto na rin sa impeachment. Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-taasang hukuman na gumawa ng paraan para isang tabi na po ang usaping ito sapagkat napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional. So, yun, maliwanag po, no? Sa sikat ng araw na pala ang Supreme Court inuutos na ang immediate executory, ang inuutusan niya ang mga impeachment court ng Senado na ipatigil na to. Yun po ang ibig sabihin. Hindi naman pala pwedeng ang House of Representatives ang sinasabihan. Dahil ang pinapatungkulan talaga nila ang Senado, ang Korte Suprema, no? Void ab initio at wala na po tayong jurisdiction para dito.